Hello Team Authentic all over the world! We are back here in Hong Kong. And in this episode, samahan nyo kami kasi iisa-isahin namin sa inyo yung mga latest information or mga newest information na kailangan ninyong malaman. And of course, bibigyan uli namin kayo ng idea where to stay here. Actually, favorite namin to. Kaya for sure, alam nyo na to na budget hotel talaga at maganda rin ang location. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Klook, ito po yung ating promo code. At kung sa Agoda naman, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! And welcome here in Hong Kong! Ito to na oh. Gamit na natin tong ating new luggage na dahil sa boto ninyo, maraming salamat na nagkaroon tayo ng bagong luggage! The yellow luggage! Yes! So ito namang episode na to, para to dun sa mga bago pa lang sa channel natin at nagpaplanong pumunta ng Hong Kong. And also dun sa mga gustong ma-refresh yung mga memories ninyo. So para to sa inyo, sisimulan uli natin talaga sa pinaka-basic talaga. Actually, ang daming pagbabago ha. Doon pa lang sa Pilipinas. Actually, hindi pa tayo umaalis. May pagbabago na kaagad. Katulad na lang sa e-travel, ang dami sa atin nag-PM. Nako, hindi na pala pwedeng magpasa ng e-travel nang hindi pa bayad sa travel tax. So, dahil kami, matitigas ang ulo namin. Sinubukan namin, gusto naming malaman kung totoo yun. So, hindi naman pala, ito yung ginawa namin. So guys, upon sa pag-fill out natin ng e-travel natin, kailangan nyo lang the usual, yung Fill out lang yung lahat. I-fill out nyo lang yung mga travel information natin, then darating kayo sa Dito? Philippine Travel Tax Declaration. May pagpipilian kayo yung tatlo, isa yung nakapagbayad kayo kasama sa plane ticket, then ang ginawa namin ni Mel, pinindot namin yung I have paid the travel tax directly to T-IZA. Tapos, next lang namin. So, ito na nga ang nangyari. Then, ayan yung nangyari. Nag-red siya. Parang red, parang something like that. So, huwag kayong mag-worry. Ituloy nyo lang. Matigas ang ulo natin. I-next nyo lang ulit. Pinitin nyo lang yung yes. Tapos, diretso na kayo sa Philippine Custom Declaration. Yes. Yes tayo ulit. Then, yes lang ng yes. Oo. Then, itong ginawa namin, sinubukan namin magbayad directly na dun sa airport. Yes, pwede naman. Pala. Yes, so yun. So, kung kayo gusto nyo talagang magbayad online, wala namang problema, magbayad muna kayo online bago kayo mag-fill out ng e-travel. Pero kung ayaw nyo din, kasi may charge yan online 20 pesos or 50 pesos, parang ganyan. So, kung gusto nyo pa rin katulad namin nagtitipid, di doon pa rin kayo magbayad sa airport, pwede naman. Sinubukan lang namin. Basta pagdating doon sa declaration, doon lang kayo mawiwindang kasi tatanungin na kaagad kayo doon kung bayad na ba kayo, ganyan. Kaya matakot, huwag kayo pasindak. Pindutin nyo lang yung pangatlo doon. I have paid, ganyan. And then, i-next nyo lang. Tapos kahit ni-read na kayo, huwag ulit kayong matakot. Yes nyo lang ulit. So, ayun lang siya. Ganun lang siyang kasimple. And then, pagpunta nyo nga pala sa airport, iba na nga yun yung procedure. Nakakagulat siya. Hindi na pwedeng hawakan ng kahit sinong staff yung inyong passport. So, nagulat kami. So, ipapakita nyo lang yung passport habang itinatype nila or kumukuha sila ng details. Kasi daw guys, sa cases na punit-punit passport. Yes. So, para lang daw maiwasan. So, feeling ko, ini-introduce na rin nila na lahat tayo magbayad na online ahead of time nung travel para wala na sigurong contact or physical contact with airport personnel. So, ayan. And then, sa mga mahilig mag-lounge, yung BPI Visa Signature natin, pwede na sa Marhaba sa Terminal 3. Pero feeling ko, lang siya, pansamantala lang siya habang wala pa yung PAGS. Pero, na-try na namin last time sa Terminal 1 naman, pwede naman siya sa PAGS, pero hindi naman siya pwede sa Marhaba. And then, yung lagi namin pinagmamalaki na security bank na Platinum, hindi na siya pwede sa lahat. So, wala na siyang access. Bila tayo nasad. Oo, bila kami doon nasad. Yung pa naman yung favorite namin last time. So, ganyan talaga. Ang daming pagbabago. Ito yung arrival. Pagkalagpas ninyo sa custom, paglabas nyo, dito yung mga kuwanan ng mga eSIM, SIM card, depende kung saan kayo ituturo nung pinagbilhan ninyo. So, tayo, nag-eSIM tayo. Of course, from Aeralo. So, dito na tayo. Dahil meron na tayong eSIM, lakad na tayo. So, tignan natin kung doon pa rin yung sakayan. And then, pwede kayo rito mag-train. Ayan, oh. Kaya lang, ang train kasi, magdadalawang sakay kayo kapag pupunta kayo ng Tsim Sha Tsui. At saka yun dun sa accommodation natin. So, yung matay ulit tayo, guys. Doon ulit tayo sa favorite namin.
na hostel dito sa Hong Kong. So magdadalawang sakay pa tayo, unlike kapag ka nag-bus tayo, as in diretso lang, isang sakay lang tayo ng bus. Grabe yung pababa natin ng airplane, no? Ang ganda pa rin ng mga view na makikita. Yes, actually, isa talaga tong Hong Kong sa merong pinakamagandang view kapag pababa kayo ng eroplano. Kaya dapat talaga nasa window seat kayo. And na-timing pa tayo ngayon, ang ganda pa nung panahon. Maaraw, today is 34 degrees Celsius. Oh, pero may init-init din. Pero din, it's 5:30 p.m. Maaraw pa din. So, tara na, diretso na tayo hanggang makarating tayo doon sa bus stop or bus station. And then, di ba dire-diretso lang. Kapag nakita nyo na itong mga signage na to the city, ayan, dito lang kayo kakaliwa. Dito na tayo lalabas. So ayan, pwede nga kayo rito mag-train and then pwede ring mag-bus. Tapos tayo nga pala, ang gagamitin natin ngayon ay credit card kasi last time pwede. Pero just in case lang, meron pa rin tayong octopus card kasi meron pa ding mga buses na octopus card yung ginagamit, hindi pa rin pwede ang mga credit cards. And then ayan, may mga signage naman. Ito nakalagay, oh, bus kakanan. Ayan, ito din, oh, bus. So diretso lang. Actually, isa rin tong airport dito sa Hong Kong sa mga hindi nakakalito. Dito lang tayo hanggang makarating tayo sa dulo. So doon na tayo magkikita-kit sa dulo. Nandito na tayo sa dulo. It's 6:08 pero maliwanag pa. Ito yung mga ito yung mga masarap mamasyal no, yung matagal gumabi. Para nakakapamasyal tayo kahit gabi na. Maliwanag pa rin. And then nasasakyan natin ay A21. Ayun no, may A21. So isa nga rin sa reasons kung bakit gustong-gusto namin ng bus. Kasi nga, para ka nang namamasyal, para ka nang nagsi-city tour. Kasi kita mo na kaagad talaga yung ganda ng Hong Kong. Pero, kapag hindi tayo natapat sa itaas, dead man na. Naipakita na naman na namin siya sa inyo. And ang gagamitin nga natin ngayon ay card. Let's see kung pwede pa din. Ito naman, nakalagay naman dito. Ayan o. Mastercard, Visa, meron. Alipay, Octopus card of course, pwede. Ay, wala na, puno na. Next batch na tayo. And after 15 minutes, ito na ulit yung kasunod. So, parang mga every 15 minutes yung interval. Ang bababaan natin ay Manming Lane. So, doon siya sa Yau Ma Tei Station. Ayan. So, tara, let's itatap lang natin yung ating card. Visa ang gagamitin natin. Ayan, nakalagay naman dyan. Ito yung mga pupuntahan. Ito yung mga dadaanan. Ayan, yung Mongkok, Yau Ma Tei, Jordan, Tsim Sha Tsui. So, yung mga pupunta ng Chongqing at saka Mirador, dito rin yung sakay ninyo. At nakita nyo ba yun, guys? Pagtatap na, hindi pa ako marunong. Gusto kong paluin kami dito. Actually, yun yung problema sa akin. Malituhin kasi po. Tapos ako pa pinauna na ito. Sabi ko sa kanya, naku, baka hindi ko alam kung saan ko itatap. Kasi ito pa guys, yung pinuno ko siya, sabi ko sa kanya, itap po doon sa may parang signal. Pag may signal ka nakita, doon mo itap sa kulay itim. Sinabi ko na lahat, wala pa rin. Sa scanner mo tinatap. Tsaka usually kasi siya din umorder. Kaya nung one time, nung hinintay ko siya, ako lang mag-isa nag-Starbucks, pinagdudahan tuloy ako kung sa akin yung card kasi hindi ko alam kung saan ko itatap. So anyways, nandito ulit tayo sa taas. Pakita lang namin sa inyo ng very light yung mga magagandang madadaanan natin para lang magkaroon kayo ng idea, lalo na yung mga first time pupunta dito sa Hong Kong.
Guys, after ng kulang-kulang 1 hour, nandito na nga tayo sa Manming Lane Station. Yes! And then, from here, lalakad na lang tayo ng mga 4 minutes papunta sa ating favorite hostel. And then, para lang sa mga pupunta ng Mongkok, ito yung mga stations na pwede ninyong babaan. Yung 7, yung Argyle Center, or yung Station 8, Bank Center, and then Station 9, Sino Sino Center. Kasi guys, sobrang magkakalapit na lang yung mga stations. Actually, ito rin malapit na. Kung pupunta nga tayo ng Mongkok, eh, pwede natin Malapit sila lang. karin eh. Yes. And itong kahabaan na to, Nathan Road na to. Kapag diniretso pa to, nandito na yung Jordan Station, and then yung Chimchachoy Station na kaagad. And then guys, so tignan nyo, oh. Yoshinoya! Yoshinoya! Kain na ba tayo? Charot lang. Ay, hindi. Di ba nga, plano natin pag nandito tayo sa Bangkok, dito sa Hong Kong, nakakainin natin yung parang hawker nila. Yes. So, tignan natin kung ano yung pwede natin kainin. Hindi na tayo maganyan. Pero, grabe, dati pa pala merong Yoshinoya Oo. dito. Tapos may nadaanan kami Sukiya. Sukiya, eh hindi pa kasi natin kilala. Hindi pa namin kilala that time. Hindi pa naman kasi tayo nakakapag-Japan before nung nag-Hong Kong tayo. So, tara na, lakad lang tayo ng 4 minutes. Tama, nakakamiss yung mga ano rito, no? Traffic light. Ayan, and then dito, MTR station na to, oh, na Yau Ma Tei. So, sa mga nakapanood na nung vlogs natin, ng mga naunang Hong Kong, alam nyo na kung ano yung ano natin, hostel natin for tonight. Mag-stay tayo rito ng 4 nights. Ayan, oh, Yau Ma Tei Station. So, accessible din siya via MTR. And then, buhay na din dito yung area. Ito guys, so just in case lang, oh, meron din ditong hotel. We Hotel Kowloon. Katabi lang ng 7-Eleven, oh. And then dito, may pakaunting bazaar. And then, marami na rin ditong kainan. Konting kembot lang, hostel na natin. Actually, yung dadaanan natin, meron na rin siyang parang night market. Pero maliit na night market lang siya. More on kainan yung nandito. Kaya we love this location. Nilalakad lang din namin papunta ng Victoria Harbor. Pero syempre malayo-layo Pero kami kasi, carry lang sa amin maglakad. Ayan o guys. So, meron ditong night market. And then puro kainan pa din yan. Tapos ang dami ditong 7-Eleven. Kaya ang sarap din ditong kumain. And eto na ang ating hostel. Nandito siya sa King Star Commercial Center na building. Yes, alam nyo na. Ng ating pag-i-stayan ulit ay ang Yes In at Yau Ma Tei. Ayan o. Balik Yes In tayo. So, nasa second floor, ang reception. And nandito na nga tayo sa second floor. Check-in muna tayo. And magsi-7 na. 7:33 na pala. Tignan nyo naman. Diba? Ang ganda rin ng design, no? Actually, parang tinatawag din siyang youth hotel. Kaya yung design niya talaga, medyo modern na siya. Check-in lang muna sa Enso ng Very Light. And then, alala ko before, meron ditong deposit. Pero ngayon, wala na silang safety deposit. And then, ang maganda nga kasi rito, parang ito lang kasi yung kaisa-isang hostel dito sa building na to. Kaya, hindi masyadong crowded. Tapos dun sa baba, meron pang guard. Kaya yun, hindi kayo talaga rito yung magsisiksikan. Kung maghihintay kayo sa lift, siguro pinaka-maximum na yung 3 minutes. Tapos hindi mapupuno yung lift. Katulad kanina, 4 lang kami. So that's why we love this hostel. Kasi konti lang yung difference sa mga budget na hostels. And then, mas convenient na siya. And then, mas komportable. Meron ditong mga musical instruments na pwede ninyong i-play. And then, meron din mga board games. Tara na! Nakapag-check
check-in na tayo. At anong floor tayo? 11th floor. Taas, no? Grabe. If ever, parang pakiramdam ko, same room tayo. Gustong-gusto talaga namin yung room namin na yun. O, tara na. And nandito na tayo. Ang katulad ngayon nakasabay namin sa lift, isa lang. Ay, ito na kagad yung room natin. Hindi ko maalala ko ito mismo yung room natin last time. Oh, diretso room tour na kagad tayo kasi maliit lang naman. Wala nang patumpik-tumpik. Dito sa taas, 3 lang ata yung rooms eh. Or 4. Oh, ito na kaagad. Ito na kaagad yung room natin. Oh. Very much Hong Kong style na room. Ang liit, ang cute. Diba? Cute lang siya. So, kung i-compare naman siya sa mga Chungking mansions Okay to. na rooms, mas okay naman to. Tapos ngayon kasi, wala tayong makikita ritong view dahil gabi na. Pero, hi! Kami nakita nyo. Ito, yung view natin dyan, yung pinaka, Kalsada. yung kalsada, or yung night market. And then, ang maganda rito, ayan o, meron ka ritong lagayan ng ng luggage. Yung hindi ka talaga, parang pagpasok mo, Compact na. kamang-kama ka agad. And then, ito yung ating toilet. Ito rin toilet, for Hong Kong standard, medyo malaki na to. Hiwalay yung bath area. Kasi, kung nakapag-stay na kayo sa mga Chungking mansions, ganyan, nandito yung toilet, nandito na rin kaagad yung shower. Ganon siya. So, kami gustong-gusto talaga namin tong area na to. And then, may TV pa dito. So guys, ito na nga yung ating hotel and nakuha natin siya sa Agoda. Ilagay na lang din namin dito yung pinaka-presyo niya para updated yung makuha nating price. Yes, and of course, ilalagay na lang din namin yung link sa ibaba para isang pindot nyo na lang. And then kahit anong hotels all over the world, pwede nyo rin gamitin yung link natin. So guys nga pala, paliwanag lang namin ng very light, meron na tayong promo code sa Agoda. Happy tayo dyan. Pero hindi pa namin sa inyo ma-share kasi inaaral pa namin. Pag tinitignan kasi namin yung with promo code and then yung affiliate link natin, mas mura yung affiliate link natin. So, inaayos. So, ngayon, ang gamitin muna natin yung ating affiliate link. Ang maganda dun sa affiliate link, guys, kahit may promo code kayo nung iba, magagamit niyo yung promo code, mag-automatic kasi siya na discount. Tapos, papasok sa atin, sa affiliate link natin. So, hindi namin alam kung kumikita din sila. Baka dalawa kaming kumikita, di ba? Mas bongga yun. So, ayan, sa mga gumagamit ng ating Agoda affiliate link, grabe. Ang lakas talaga ng supportan ninyo at ang pagmamahal ninyo. Yes, na nga yung ating room. So, komportable naman ito. Natulugan na kasi natin to. Last time din, dito tayo nag-stay 4 nights din. And for sure, makakatulog tayo ngayon ng mahimbing. Kasi talagang dito, sa Hong Kong, yun yung problema namin. Ako lalo, pagdating sa mga hotel, sa mga hostel. Kasi di ba meron dito mga hostel sobrang liliit. Yung pakiramdam mo parang nalulunod. Oo, ganyan. So, hindi ako makatulog. Tapos, meron naman, for example, doon sa Chungking, di ba, sobrang taas niya naman. Tapos, iniisip ko, naku, parang magkasunog. Sa elevator, so, ganyan. So, mukhang hindi naman tayo rito magpapanik attack. Walang anxiety magaganap. And speaking of, nga pala kasi, nung sinabi ko na nakakaranas ako ng anxiety, ganyan, panic attack, ang dami rin pala na ganun yung na-experience. So, ang daming nakarelate sa akin. So, ano daw ba yung ginagawa ko? So, teka lang ha, hindi po ako professional. So, just in case lang na talagang malala yung anxiety ninyo and then nagpa-panic attack talaga kayo, nakaka-apekto na siya sa pang-araw-araw na pamumuhay ninyo. Of course, see a doctor. Maghanap talaga tayo ng professional help. Pero ano nga ba yung ginagawa ko? Ako kasi, ginagawa ko, nakikinig ako ng mga music. Oo, yung mga nakakakalma. Yung yung mga parang pang-spa. Yung parang meron pang mga waterfalls, ganyan. And then ngayon, ito, pakita ko lang sa inyo. Lagay natin dito. Ito yung ngayong channel na talagang halos araw-araw talaga pinapakinggan ko. Ito yung Tranquility Tunes Haven. Yeah. Ayan. So, pakinggan nyo yan. Talagang halos lahat yan napapakinggan ko na. And then, ang maganda pa dyan, ka-authentic natin yan. Talagang sumusuport din siya sa atin. And then, naka-follow siya sa Instagram natin. Naglakas loob ako magtanong kung original ba yung mga music niya. And then, nakakabilib. Sabi niya, yes,
original daw. So ayan, please i-subscribe po natin siya. Ayan, ilagay na lang uli namin yung channel niya, Tranquility Tunes Tunes Haven. And then yung link ilalagay namin sa baba. Supportahan natin. Kasi team authentic natin yan. So ayan, so ngayon naman, lalabas tayo kasi gutom na talaga kami. Kain na tayo. Oo. Yung buta sa tiyan ko. Tapos, hanap tayo ng mapupuntahan para kahit papaano, nakapamasyal na rin tayo. Masilayan nyo na yung Hong Kong. Oh, makita natin yung ganda ng Hong Kong paggabi. Yes. Tara na, labas na uli tayo. Diba kami na yung sakay ng lift? And ang gagamitin natin conversion ay 1 HKD is equals to 7.23. 7.3 na lang. Para hindi nakakalito. Tara, kain na tayo. And kaya gustong-gusto rin namin tong area na to kasi nandito nga yung mga karinderya style na kainan na nakakatipid kami. Na parang feeling namin nasa buffet kami. Ang daming pagkain. Yes, ang daming pagkain. And ang mura lang din naman. Pero, ang una namin ginagawa, bibili muna tayo ng water. Sa labas. Kasi mahal yung water sa kanila. So, bili tayo ng water muna sa mga parang sari-sari store. Diba? Parang medyo kabisado na namin tong area na to. Kasi nga, nung nag-stay kami dito, lakad lang kami rito ng lakad. Pero kung gusto niyo nung mga talaga parang mga authentic na Chinese food, ayan, sa mga ganyang resto kayo. Eto, dito kami bumibili. Kasi mura lang talaga yung tubig. Kasi doon sa hotel natin, sa hostel, nakita namin kanina, yung 1 liter ay 14. So 14 times 7.3, 102. Yung 1 liter. Bibili na si Enzo. And then, 7 lang. 51 lang, guys. Diba? Times 2 yung sa hostel namin. Dalawa na kagad pinabili natin. Grabe, uhaw namin. Oh. Kaya kapag nandito rin kayo sa Hong Kong, hanap kayo ng mga parang sari-sari stores. Actually, doon kasi sa Tsim Sha Tsui, medyo nahirapan kaming maghanap. Kaya gusto namin tong area ng Jordan, ng Yau Ma Tei, ayun o, dalawa. Kasi parang yung kasi, Tsim Sha Tsui, parang na siyang tourist na tourist kasi area. Kaya medyo mas mahal na din. May kainan din dito. So tara, tapos ngayon lang namin nakita na doon pala sa katapat ng kinakainan namin, pagtawid, yung binaba natin kanina, meron ding kainan. So tignan nga natin. Actually, sa totoo lang, pare-pareho lang din naman ang tinda, no? Pare-pareho lang din. And then nakapag-withdraw na nga pala tayo, guys, ha? Ang ginamit namin ngayon ay RCBC na card. Yung privilege na membership ng Hexagon, free siya, wala siyang charge. And then, ginamit din namin last time yung BPI kasi sabi, free daw yung yung transaction fee, yung withdrawal, ganyan. Hindi totoo. Sinarot tayo ng BPI, meron pa ring charge. So tara na. Punta na tayo sa karinderya. Karinderya talaga. Ito na yung Yau Ma Tei Station. And then, doon tayo bumaba. Sa Yoshinoya. And then, nandoon yung isang karinderya. So, siguro mga bukas na natin siya itry. Dito muna kami sa kinakainan talaga namin para sure. Kasi grabing gutom namin. Ang last na kain natin yung sa lounge pa. Na 12 o'clock yata. So, ito lang. Ay, nakikita ko na yung Oo, masarap dito sa area na to. Tapos ayan, pwede rin kayo rito mag-withdraw. Dito kami nag-withdraw. Basta dito siya sa Adidas. Sa mga nagtatanong kasi kung saan siya, yung pangalan, naka-Chinese kasi siya. Ay, ngayon meron ng pangalan. Oo. Ito yung katapat siya ng Best Mart. Katabi, ito yung Quen Fat Kitchen. Ito yung kinakainan natin. Ito yung Adidas. Tapos sa tapat niya, meron na din. Ayun yung Yoshinoya, oh. Tapos McDonald's. Okay, so, ganito karami yung pagpipili nyo. Ito yung favorite namin.
Ito yung pork spare ribs in black vinegar sauce. Yan yun. Daming food. Kaya para talaga siyang buffet, tapos turo ko lang ng turo. Ito rin, masarap din tong sweet and sour pork. Tapos may mga gulay din. Meron chicken curry, ayan. Hello! Ay, pili kayo ng 3 ulam. Turo mo sa akin, basic ko yung mas malapit. Yung tamarind, yung sweet and sour. Katabi? Oo. Pork. Ayan, turo lang kayo doon. Ayan, sa Enzo na yung nandoon. Tinuturo niya na. Ito na yung food natin. Ito yung spare ribs. Ito yung sweet and sour. And then, ito yung parang omelette. Ito yung rice, oh. Tapos ito naman yung kay Enzo. Favorite dito na Enzo. Ito, gustong-gusto niya ito yung broccoli. Tapos chicken curry siya. So, yung 3 ulam plus 1 kanin ay 365 or 50 HKD. Yan. Guys, tikman lang natin. Kasi dumadami na yung tao. Nakakahiya lang magdala. Tikman lang namin kung ganun pa rin yung lasa niya. Pero, ganun din naman talaga yung lasa niya. Hindi naman siya naiiba. Actually, kahit sa iba ka kumain, parang pare-pareho din ang lasa. Standard. Yung ano lang talaga, presyo. Dito talaga yung pinakamura namin nakita. Shame. Kain na muna tayo, guys, ha? Kita-kits tayo mamaya. And we are done. Ang best din naman nawawala ng tao. Kasi dito, guys, hindi pwedeng magtagal, ha? Mabilisan dito Mabilisan. And then, ngayon lang kami kumain ng 3 ulam. Bukas 2 na ulit. Kapag 2, 292 lang. At saka grabe din kasi craving sa atin, di ba? Yes. Nag-crave lang tayo. Pero bukas back to normal na ulit. So, syempre, hindi namin kayo bibitinin. May kahalong pasyal agad tayo. From here, mga 11 minutes walk lang, mararating na natin ang Temple Street. Night market din siya. Yun naman, nasa Jordan siya malapit. Jordan Station. So, tara, punta tayo doon. Tignan natin kung ano nang ganap. And it's 8:30 guys, pwede pa tayo maglakad-lakad and ang ginawa natin, ginamit natin si parang Google Map para hindi tayo maligaw. Yes, Google Map lang din. And then, kailangan namin maglakad, guys. Grabe yung ginawa namin kain. Very wrong yung ginawa namin. Hindi na yun muna mauuli. Dahil pa namin yung kumain kami ng ng buffet. Kasi talagang binusog namin yung sarili namin. Kaloka. Guys, dito tayo galing. Promise. Wala pang 5 minutes, nandito na tayo. Siguro yung naipin ko kasi yung pinakadulo, ay dulo-dulo kasi siya. Ayan. And then para lang hindi kayo ma-culture shock, pag pumunta kayo rito, yung dadaanan nyo, excuse sa mga nanonood ng mga bata, kayo na bahala, mga adult toys. Grabe. Noong una ko yung nakita, nagulat din ako. Kinabog ang sa atin, Quiapo. Karyedo! Oo, yung karyedo. Dito talagang dami. Anyways, ayan, ito na. Ito na ang Temple Street. Oh, ito kaagad, oh. May mabili ang kaagad na pasalubong. Ayan, mga ref magnets. May mga ref magnets. Tanong mo, best ko magkano? Walang presyo. Hello, how much? 10. 10. Thank you. No, 60. 60. Okay, thank you. O, tara. Lakad pa tayo. So, dito sa bandang bungad, kung doon kayo galing, sa kabilang side, puro mga ref magnet, yung mga pasalubong. Nasa dulo kasi tayo nagsimula. Ito pa. 10. 10. So, 70 pesos. 73. 73 pesos, guys. Ang isa. Pero mas maganda yung design daw sa kabila. Maharlika dito, ha? Mas mura sa Mongkok. So, kapag kapasalubong sa Mongkok talaga dapat. Kung ito pa, mga cartoon characters ba ito? Lahat talaga din namin alam. Diyos ko. Si Moana naman siguro to. Mga Disney, princess. Dito marami ng foreigners din dito. Pero yun nga lang yung pansin namin, di hamak na mas mura sa Mongkok, sa Ladies Market, kesa dito
Sa Temple Street. Tingin tayo sa mga damit. Ito pala, best, tanong mo to. Ito merong maramihan. Hello. Teaching? How much for this? Yeah. This I like Hong Kong. It's very nice. 1, 20 for 2, 1. 3, 4, 5, 6. 120. 120. 100 for you, okay? 100. Okay. Thank you. Hello. How much? Ay, thank you. Yes, thank you. Oh, ayan. 60? Okay. Oh, ayan na. Diyos ko. 100. 120. From 120 naging 100. And then, naging 60. Yung 60, magkano yung 60? Alam namin, nakabili kami yan na ano lang eh. As in, 10 lang eh. Oo. Doon nga sa Mongkok. Yung 60 ang mahal ha. 438. So, mas mura talaga sa Mongkok. Oh. Bags. Ay, ang ganda naman tignan nito. Parang mga antiques, no? Mga wood. And, pag na-reach nyo na tong gitna, ito na yung mga kainan. Puro kainan na to. Ayan, parang mga hawker-hawker yung dating niya. Para siyang, ano tawag dyan? Food park. Oo. Ayan. And then, nandito yung hotel natin dati. Pakita lang namin sa inyo para lang just in case. Dito ba yun o sa kabila pa? Hindi ba dito yun? Ay, hindi pa pala dito. O, di ba patay ko naligaw? Papakita ko pa ako sa inyo. Naligaw na naman ako. Yung Templo Inn. Okay din yun. Yung hotel namin na yun, Templo Inn. Yan. Etong area na to, kung ayaw nyo dun kayo mismo sa medyo magulong part, yung Tsim Sha Tsui kasi, as in sobrang dami kasi talaga dong turista. Tapos nandun talaga yung mismong ganap. So kung medyo gusto nyo ng medyo mas tahimik na kaunti, dito sa side na to. Tsaka doon kasi sa Tsim Sha Tsui, let's face the reality, ang mamahal na accommodation. Totoo. Kung gusto nyo makamura, ano kayo, Mirador Mansion kayo, or mag-Chongqing. Chongqing. So ang tanong, carry nyo bang mag-stay doon? So yun kasi mga pinakamurang nakita natin. So eto, dito kahit papaano, yun nga yung Tempo Inn, na dati natin na pag-stayan, okay din yun. Less than 3,000 din yung... Tsaka di ba malaki-laki din yun? Yes. Yung price niya a night. And then meron din dito parang Temple Street Hostel. Meron din yan, nakikita namin. Ito, one set, kaya pala hinahabol tayo doon. Kasi ito, 15 lang one set na, O, diba? 15. Ang mura na niyan. Pero yun nga, may nakita nga tayo niyan, 10. Magkano yung 15? 109 lang. Kaya pala, grabe kung harangin tayo doon. Ayaw na tayong paratingin dito. Ay, grabe, ang saya naman ito. Ayan, o. Ang daming tao. Wing Fat Seafood Restaurant. Ang daming tao. Oo. Ang sarap namang makigulo dito. Patay yan. Ay, may mga pandas din. Chengdu. Chengdu. Tara. Lakad pa tayo. May labubo. May labubo din. Labubo. Dito mas mailaw. And then dito, karamihan dito mga bags na mga damit. Actually, mas marami na ngayong bukas kesa before nang pumunta tayo rito. Actually, pangatlo na natin to Yung una, as in wala, patay na patay yung lugar. Yung pangalawa, medyo bukas na yung iba. Ngayon, as in bukas na talaga. Nandito na tayo sa mga damit. Ay, do not take pictures daw, sorry. So, ganun, merong mga ganun. Kaya dapat, titignan talaga natin. Aware tayo, kaysa masaway pa tayo. Actually, sa Hong Kong may mga ganun. Ayaw nilang kukunan yung mga paninda nila. And dito, mas kaunti yung mga choices. Katulad ito mga damit, puro mga traditional yung damit nila. Wala rito yung parang mga fashion talaga. Nasa Mongkok talaga siya. Ito mga luggage. Di bang mura nga yung mga luggage dito sa Hong Kong? Ay, wala kasi mga presyo . Wala kasi siyang mga presyo.
And then, Diyos ko guys, you know Hong Kong ha, hindi naman sa pag-aano ha, siguro naman daming makakapagpatunay na medyo masusungit yung mga nagtitinda dito. Kapag ka nagtanong kayo na nagtanong, patay kayo, tapos hindi kayo bibili. May beer na talaga. Dito na ba, bes? Hindi pa din. Hinahanap talaga namin yung accommodation natin dati para lang just in case, di ba? Pang ilan na to? Ang haba niya din pala, no? O, ito na. Last na siguro to. Kaya makikita niyo yung ano rito, yung mga tao. Sa totoo lang ha, makikita niyo wala silang binibili. Oh. Wala halos. Parang namasyal lang sila. Ano yan, window shopping? Parang window shopping lang din. Kasi for sure, mga nanggaling na to sa Mongkok, alam nilang mas mura doon. Hmm. 25. One set. Mas mahal. Doon sa kabila, 15 lang. Ayan. So, narating na natin. Hindi pa naman ito yung pinakadulo. Malapit na. Tapos ito yung palatandaan namin. Kasi ano, puro kainan na dito. Ayan. And then dito yung dati nating hostel. Yung Tempo Inn. Check nyo din yan. Minsan, mura din yan. Nakuha nga namin siya before, parang nasa 2,000 plus lang. Ayan o, tapos katapat niya, 7-Eleven. Pero mas old dito ng kaunti Ang maganda nga lang din dito. Second floor lang sila dito. Oo. Second floor lang. Ayan o. Puro mga seafood na dito. Ayan, ito na. Ito yun, Tempo Inn. Yung Tempo Inn nandito sa David Mansion. Ito yung Tempo Inn. Yan lang siya. Ang maganda nga kasi dito sa area na to, sa Jordan, at saka sa Yau Ma Tei, yung mga mansions nila, minsan isa lang yung yung hostel, ganun. Unlike kasi sa Chongqing, at saka sa Mirador, mga 100. Ganun. Mas lagpas pa. Guys, dito na tayo sa next section. May section kasi ito. Dito naman, puro food lang. Hindi na tayo makakapag-food trip. Ayun, katulad nito. O 16. Yung chicken shumai. 116. 5 piraso. May squid ball, 18. Ayun yung mga presyuhan. 18 yung presyuhan, 16. Yung 18 ay 131. Ayan pa. Ang dami rin food ang dito. Ay, oo nga. Sana pala hindi muna tayo kumain. Ito naman, mga burger. Ano to? Ay, hindi. French toast. Ay, itong mas American yung dating. Oh, foreigner yung market nila. Tara pa. Pasok pa tayo dito. Oh, ayan, sa mga mahilig din kumain. Meron din dito, kompleto. Ay, ano to, bes? Oyster ba to? Hindi. Balon. Iba ka, hindi. Ang malaki. Ay, ang laki. Ano, niluluto siya. Magkano yan? 35. Magkano? 255 pesos. Ito, mga duck naman. Duck naman yung tinda niya. Ito. Meron din dito mga Indian. Ayan samosa. Fried chicken roll. Hello, pare! O, diba? Sabi namin sa inyo. Tatagalog din sila. Ano ba to? Oyster ba to? Or balloon? Balloon ba? O, ayan. O, diba, pare na? Tara. Ito naman, durian. Lahat ng klase ng durian, meron silang ice cream. Ang dami rin pagpipilian Pero ayun nga lang, medyo mas mahal ditong mag-food trip Ay, ito yung sa yung egg tart. Tingnan natin egg tart. Oh, egg tart. Grabe, hindi ko na kasi kayang kumain Grabe, nabusog ko Nabusog na kasi kami, sayang. Bali, meron pa tayong gagawin mga food trip. Pakita lang namin to sa inyo. And kung tutusin, medyo mas mahal naman dito sa area na to. Ayan pa. Pansit, pan-fried noodles, 48. Tignan nyo naman.
Yung 48, 350. So parang kapresyo na siya nung kinain natin. Diba? Mahal mag-food trip dito sa sa Hong Kong. Lalo na dito Sa Temple Street. sa Temple Street. Pero pero yung pag tinignan mo lang yung Temple Street, maganda lang siya parang maganda siya sa mata. Yes. Eh, tapos meron pa silang mga pailaw na lantern. Ay, nagsara na. Hindi, sa likod mo Sa likod pala bukas pa. O kuya, akala ko pinagsaraduhan na tayo. Kasi ano lang daw tayo, puro tingin. O ito naman, juice. Ito naman, puro juice. Ang dami rin bumibili. Karamihan din mga Filipino. Ay, hindi yung kaibahan dito sa Hong Kong. Parang Singapore din. Ang dami yung makakasalubong ng mga kapwa natin Filipino. Ito pa tayo. Ay, may bangus, guys. Oh. Ay, may balot nga. Filipino. Filipino siya. Filipino Chicken food. barbecue. Oh. Nagulat ako kasi may balot. Oh. Banana cue. May banana queue. Hello po. Hello po, magandang Ayan gabi po. o. Ayun pa, meron pang mga street food sa atin. Oh. Philippines food. Ito pala. Okay, hello po. Ayan, mga kababayan natin. Oh. Sayang, busog na kasi tayo. Sana pa rin hindi tayo kumain ng ganun karami. Ayan, hello. Talaga. Masarap. Yes. O, ayan, narating na natin yung dulo. Panda. Ayan, isang kahabaan siya. So, siguro mga 20 minutes walk, no? Para mabuo nyo yung isang hilerang to, isang derecho. Ayan, kung hindi sa inyo issue yung maglalakad kayo from here, going to Tsim Sha Tsui, carry lang mga 20 minutes 20 to. Kami kasi minutes, nilalakad lang talaga namin, guys. Pero kung ayaw nyo, isang station na lang siya. Kasi next to Jordan, Tsim Sha Tsui na. Pero ito kasi isipin nyo, guys, ha? Minsan, isang sakay lang siya. Pero una, papasok kayo ng station. Di ba minsan bababa kayo ng pagkalalim-lalim. Haba-habang lakad. Tapos sasakay kayo ng train. Pag sakay nyo ng train, bababa na naman kayo, lalakad na naman kayo ng pagkahaba-haba, aakyat na naman kayo ng pagkataas-taas. Totoo. Oo. Tsaka dito, di ba, hindi din uso yung escalator. Oo, hagdan. So, minsan ganun siya. Kaya kami minsan, kapag mga 20 minutes lang, nilalakad na namin siya. Kasi kapag sinakay mo siya, minsan 25, 30. Kasi nga, kasama pa dun yung oras ng train. So, ayan, kahit pa paano, di ba, nakaikot na tayo rin dito. So, sana kahit pa paano, di ba, nabigyan na namin kayo ulit ng idea papunta rito sa Hong Kong. Again, papunta ng Hong Kong, wala namang problema, walang requirements. And totoo nga, alam niyo, sarap magpabalik-balik ng Hong Kong. Lalo na ngayon, pagpunta namin, sabi ko sa kanya sa bus, grabe, ang ganda pala talaga ng Hong Kong. Iba talaga yung ganda ng Iba yung ganda ng Hong Kong. Tapos, ayun na nga, i-compare mo yung pamasahe. Kapag nag-piso sale, minsan 4,000 lang, balikan na, nandito ka na sa Hong Kong. Huwag na natin compare pa sa ibang destination sa Pilipinas kasi sasama lang loob natin. Kasi kaya naman sa bus kami, Oo. kino-compare niya sa isang Kino-compare sa destination. destination. Sabi ko, Diyos ko, mahal. Sa Hong Kong, mura-mura. Oo, so hindi rin natin masisisi talaga yung nag-isip na mas mura talaga mag-travel abroad, lalo na rito sa Hong Kong. So ayan, so sana po kahit pa paano na-enjoy niyo po ito. And then yung gagawin natin this time, yung mga hindi namin nagawa before, na inulan tayo last time. Binagyo. And binagyo tayo, dito nakapunta sa isang island. And also yung mga food, hanap tayo ng iba pa natin pwedeng kainan na hindi pa namin nakakainan. Exciting! Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye, everyone. Mwah.